Resibo kya alam ang pagsibyan, kay bisan asa ka man, kay kuyugan ka. Ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna, sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka, ug giduyugan pa juta sa musika. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. PSSC Smart Agri Radio. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo. Alright, maayong buntag Davao del Sur and Davao del Sur State College sa tanang mga listeners nato and viewers sa tuang Facebook page. Maayong buntag sa tuang tanan, no? Maulan nakabuntagon sa tuang tanan. Nagsugod ang ulan ganina pangkadlawon. Yan, so welcome no sa tuang programang Agrigosyo matag Miyerkules sa yahang bag-ong schedule alas 10 sa buntag hantod alas 11 sa kabuntagon. I am Wilmar Labanon, ang inyong host for today's program. Yan. So ato ang i-greet sa ato ang mga kaubanan ng mga faculty and staff, students diri sa tuang tulunghaan sa Davao del Sur State College. Of course, no, ang ato ang college president si Dr. Ogie E. Fuentes and ang ato ang mga kaubanan sa kuang institute sa kuang College of Business Education and Governance with our college dean Dr. Zandra P. Banies sa mga program heads o mga kaubanan ng mga faculty. And of course, no, ako sa itimbaya ang ako mga kaubanan po sa Research Development and Innovation Office headed by Dr. Cherry M.P. Rojas and ako mga kaubanan sa DSSC IPTBM, Ma'am Rio, Ma'am Cre, and Ma'am Jai. Yan, good morning sa to ang tanan. Sa gusto magpa-shout out or na ay gusto nga ipangutana later on sa to ang topic, please comment lang mo sa to ang live, no? Naka-live ta sa to ang DSSC Smart Agri Radio 103.9 FM. Ayan, so kuan lang mo comment and heart lang pud mo no sa tuang kuan sa tuang live. Okay, so mga ka-agrigosyo, usa na pod ka adlaw nga makatuon kita sa usapang agrigosyo and katong mga niaging semana ato aduna tay guest ato ang resident guest na si Professor Lorenzo Gulle ug ato ang gisgutan ang usa na pod ka produkto na maoy makapabusog ug makapabusog sa inyong mga pitaka or sa inyong bulsa, no, kung inyong sugdan ang inyong ang katong negosyo, ang katong Maha Blanca man to siya, no, made by ang main nga ingredients kay carrot. So hopefully no mga ka-agrigosyo inyong nasugdan sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay ug na-review ninyo nga to ang live na visit ninyo sa to ang Facebook page. And since September na karon, no, ato ang nasod ang pinakataas na mag-celebrate jud og Christmas and hapit na pod, no, ang ato ang dali na kaayo ang kuan, dali na kaayo ang bulan mga ka-agrigosyo. Pila na pod ka kuan, pila na pod ka mga adlaw
October na pod, November na pod, then na mag-celebrate na ta sa Christmas, and then isa na lang kuanan snap 2026 na pod, no? Dahil ata matigulang ani. Alright, sige. So mga ka-agrigosyo, so once again, no, kamo nagapaminaw diri sa to ang DSSC Smart Agri Radio 103.9. This is Wilmar Labanon. And for this morning, ato ang pagkaisgutan, o saan pod ka topic na makapabusog sa inyuhang mga brain cells, no? Ayan, then sa tuang programa mga ka-agrigosyo, matag first and second week of the month aduna tay mga diskusyon, pagka third week and fourth week aduna tay mga ipang-invite na mga guest, no, na mohatag kanato og mga ideya or inspirasyon sa pagsugod no unsay angay buhaton kung magsugod ta og pag-agrigosyo. Ayan. So, sugdan na to mga ka-agrigosyo sa tuang main topic, no? Kung baga school on the air na siya mga ka-agrigosyo, ang topic na to kay, kung nahimduman pa niyo itong mga niagi pa dyan na mga semana, natay series of lectures, no? So, ang tuang naisgutan last week mao ang unsaon pag-secure og funding, no? So na isgutan nato dito ang mga angay buhaton og asa ta moduol og magkinahanglan ta og additional na mga funds ato ang sugdon or ato ang sugdan, no, na negosyo or agrigosyo. So karong adlaw or karong buntaga mga ka-agrigosyo, atong hisgutan ang practical na pamaagi sa pag-set up sa inyuhang mga agri businesses or mga agri negosyo ninyo, no? So katong mga gi-share sa tuang resident guest na si Sir Gulye, unsay angay buhaton ninyo, naka-secure na tag fund, naka-think na ta unsay angay buhaton, karon ato ang hisgutan ang pag-set up na sa inyong mga agri-negosyo. Okay. So ato ang hisgutan, no, ang karong adlaw ang kaning konsepto sa pag-acquire nato og land, angay buhaton sa mga pagpalit og mga equipments and machineries, and pagbuo og imuhang team, selecting the best people na mahimong parte sa imuhang negosyo. Kay sa ginaingon pa, no, kung ikaw lang isa nya daghan kay ka og buhaton sa imuhang kuan sa imuhang negosyo, di yun mo na maatiman, no, mo nang mangita jud ka og kanang the best, no, nga mga tao na mahimong parte sa imuhang pagnegosyo. Take note, no, mga ka-agrigosyo, ang setting up of your agribusiness operations or your enterprise or your pagnegosyo, di siya all about pagtanom og seeds or pagpalit og mga gamit, pero mao ni siya ang sulid nga foundation for your future success. Mo nang kailangan jud nato, no, ato ang lantawon mga basic na konsepto, especially kaning building your team, no, nga maoy mo build sa imuhang negosyo or motabang aron mulambo ang imuhang gitinguha nga negosyo. Alright, so to sa unahon mga ka-agrigosyo ang kaning konsepto sa pag-acquire nato og mga facilities or mga land, no? Kana pa tay ginaingon, no, kaning mga first year student nato nangakwa og agribusiness, silang intro to agribusiness management. Naatay konsepto nga agribusiness as an open system, no? Ang ikaduhaan na after input subsystem kay mao ang farm production subsystem. So importante kaayo sa production, no, natay land ang pinakauna, no, or ang facilities kung asa na to itukod ang ato ang negosyo. So finding the right location, no, ang importante kay pinakauna aside from your capital, no, you need to choose the best or land. No, kung magtanom ka og usa ka crop, no, magtanom ka og melon, magtanom ka og palay, you need to select or choose land based on its, of course, pinakauna i-consider yung fertility, no, kay basig di na siya
kuan di na siya fertile, no, or kanang di na siya suit, no, sa imuhang itanom or kung asa ka magbutang og or magtanom og crops nimo. And of course ang klima, no, and access to water kay basig sa buong tuday ka sa Mount Apo di ka magtanom, so unsaon lang na magkulat kag magulan, no, untag magsigig ulan, no. So importante kaayo na we need to choose land, no, best land suitable kung unsa ang ato ang itanom or kung unsa ato ang itukod diha, no. And of course importante pod kaayo kung magtugod tag facility nato kinahanglan, no, duol siya sa market, no, kay basig i-travel pa din na imong mga product labon na perishable lang imong produkto, so kinahanglan nga duol ka sa merkado or kung magagod kung magtukod ka kailangan nga naadyoy kuan ka nagdi sa suok, no. So dapat you need to consider proximity to major markets, no? And of course, kani, no? Kung nakay dako na kapital, na kay muha na inherit na nimo ang land or bakante yung lunar ninyo, to pwede mo dito nang itukod, no? Or kung wala pa, kailangan niyo ma-expand niya na kay enough na capital, you can buy land or mag-lease lang ka, no? Mo na kasagaran, mo na uso karon na kana mag-list na lang, no, kay mapuy makaya pud sa budget karon sa entrepreneur or sa agripreneur. Okay, so dili ato makalimtan, no, mga kaagrigosyo ang kani ato ang finding the right location kung magtanom tag mga pananom or sa tuang pagtukod sa tuang facilities kung asa nato i-process or i-produce ang ato ang produkto. Okay, ang sunod nato ang i-consider mga kaagrigosyo, ang pinaka-importante pod, no, you need to ensure ito ang sutaon jud, no, ang ownership if tinuod ba or legitimate, no, kaya basig dili nito iyaha, no. So, na ang kailangan nato na i-consider sa pag-add nato sa to ang negosyo, no? So, ensure the land ownership or kung naa ba registered ba yun na siya, no, sa Land Registration Authority, no? So importante kaayo mga kaagregosyo na i-consider nato na siya, and kailangan ta ma-obtain og clearances, barangay clearance, environmental compliance certificate and permits, no, sa Department of Agrarian Reform for Agricultural Lands, no. Dili kay kanang kuan lang tanong magtanom lang or kung kailangan nyo mag-secure og mga certificate or for us to secure legal and regulatory compliance. Alright, time check mga kaagrigosyo, 10:18 in the morning, and you're still listening sa tong program Agrigosyo. So mubalik ta pagkataod-taod mga kaagrigosyo, no, paminaw mo and comment pa shoutout dito, pwede kaayo mo dito mo comment sa to ang live sa to ang DSSC Smart Agri Radio. So balik lang taod-taod. For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. Smart Agri Radio. Más el para no tenerte. Bawal ang plastic sa DSSC every day. Bawal ang plastic na kutsara at tinidor. Bawal din ang plastic o cellophane na pinaglalagyan ng take-out na pagkain. Sa halip magbaon na lamang. Kung bibili sa kalenderya, magdala ng lalagyan. Simpleng hakbang, malaking tulong sa kalikasan dahil plastic na babawasan. DSSC eco-friendly every day. Basura mo, sagot mo. Gawain ng disiplinadong Pilipino. DSSC is a pest-free lagam.
For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. Smart Agri Radio. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo. Time check mga ka-agrigosyo, 10:21 and nakauban na nako sa kahanginan ng ato ang kauban ako. Kauban ako sa tong programa. Hello Miss A, good morning. Ayan, thank you for waiting, Sir Wilmar. I'm so sorry, my apology kay medyo nadugay ta, kay napatay gina. Tiwas pud nga equally important ang mga ganap sa kinabuhi. Ayan, sumaulan nga kabuntagon, no, maayong buntag, Mindanao, Davao del Sur, no, sa tong probinsya sa Davao del Sur, ug sa nagkadayang munisipyo no sa tong probinsya, and of course to the Davao del Sur State College community. Ayan, sa tuang mga kaubanan, no, nga mga faculty nga busy kayo karon sa tuang mga tagsa-tagsa ka klase kay face to face na gyud ang ato ang pagtudlo, no, sa ato ang mga estudyante. And of course, itong mga kaubanan sa Institute of Business Education and Governance, ayan, maayong buntag. So you're listening to 103.9 DSS Smart Agri Radio. Live na live po tayo, mga kaibigan. Live na live po tayo. Ayan, ato ang mga viewers or listeners, no, sa ato ang radio. Ayan, naminaw karon ato mga minahal nga farmers, Sir Wilmar, no, kay nagaabang-abang gid sila ning agrigosyo. So ang atong oras na gyud na balhin na. So karon matag Miyerkules na gyud tayo naning orasan, no, alas 10 hangtod alas 11 sa kabuntagon. Ayan, so maglanog-lanog kita, Sir Wilmar. Magsaba-saba. No, kay muraga maayo kayong buntag, kay giulan po dit sa blessing, no. Kay para pud sa tong mga tanom, no, kay kinahanglan pud siya ang ulan. Yes, so now, exactly. ayan, we're very glad nga ayan ay mga nag-comment sa tuang live sa Oo. tong Facebook page. Ayan, padayon. Ato asang kuan, no? Yes. Ito sang basahon, Miss A, no, ato ang mga nag-comment na mga listeners, viewers, mga estudyante or farmers. Shout out Dayan Colinares, Charmaine Luis Villahermosa Tadlas, and pa-shout out Sir John Michael Parahele and Sir Roldan Utayal. Shout out po, ma'am and sir. Hello, salamat, no, sa pagpaminaw sa tuang programang Agrigosyo. Yes. So, naanay na hisgutan, no, giniha si Sir Wilmar, no, usap pang cultivating success tayo this morning. Nindot kaayo kay in terms of success, nindot kay paminawon yun, no, but the journey towards success, it's not that easy. So, daghan kayo maagian. So, this would be practical guide to all our listeners and viewers this morning for setting up their agribusiness, mga venture nila. Pwede good kaayo. They can start and this would be their guide now. So, class on air tayo, Sir Wilmar. Yes, kaayo opportunity. Oo, kay mag-remind bito na ako sila Miss A ganina na every first and second week sa bulan ato ang lecture series, no? Yes. Kay basi nakalimutan na nila Miss A, no, nga natin lecture series. Pwede ka na mo review sila sa ato ang live sa Facebook. Yan, sa daghan jug makatunan diri, no? Diri lang nasa to ang programang Agrigosyo. Ayan, so padayon ta, Sir Wilmar. Sige, so padayon ta sa unahan, Miss A, o ato mga listeners, farmers, sa ato ang topic, no, ang nag-end ta ganina kaning pag-acquire sa land or facility. So, importante kaayo, no, nga kay kung na-acquire na taglan o namalita, so ato yung sutaon if legit ba o dili, Miss A, no? Yes, grabe na ba karon ang mga Correct. scam, no, sa palibot. Even in acquiring land, in engaging in business, dapat ampingon gyud ta. We should be careful in every transaction that we will be doing. Kay sayang ang kwarta. Ilabi na nga mag-involve jud og kwarta. No? So dapat kabalot ta, we will consult legal, no, legal mga advice, no, nga diin ma-ensure na to nga to ang, for example, legit na malita og yuta, no, the first step
that we are gonna do good sa pag-engage, pag-start kay kinahanglan, especially kung kinahanglan og building, kinahanglan og luna. So kana siya unya, what if, no? What if Nakatukod na ka dito sa imong facilities unya dili late uyaha. na mga nahitabo gid Daghan kaayo. magkagubot karon sa luna. Magkasukasuhay na. Kay bisag unsa na imong gipatuko diha, dili man imuhang luna. Kana. So wala jud ka kay ang luna naka-register dito sa maong title gid siya. Yes, so yes. it's the right also. So iso taon jud if legit ba Miss A or kana iyang gihatag nga papel iso taon jud nimo na magtungo nimo mag-advise mangita og kanang mangayog legal advice nga masuta if tinuod ba jud niyang gihatag no kay Yes. although na kay trust jud 100% trust sa imong gipalitan but then again ang papel yun ang basihan manggod at the end of the day. Isod na kayo mag-trust jud ron Sir Wilmar. Labi nag kwarta-kwarta na jud isod na jud kaayo. Labi na sa tong panahon nga crisis na kaayo. Lagi mahal na kay mga palituno no. And of course Miss A no kani nga mag-acquire jud ta og mga barangay clearances, kan environmental compliance certificates and katong mga other pa na mga kinahanglan magpalit og luna. Yun. So, di nato nakalimtan no mga ka-agrigosyo kay basig makauna-una mo na atong gi-share dahil ni Professor Gulye katong carrots maha kay kailangan na ninyo og dako-dako na facilities dili na kaya sa inyong balay. Yes. Unya kay gi-offeran mo sa inyo ang silingan. No? So, although silingan mo pero right paper jud legit na papel ang importante kay. And what's worse karon through verbal lang ninyo and then later on Lagi. ingnon lang wala ko nagstorya something in ana kasi verbal lang Nya nagasto na yun. Agaray, no? Mga ka-agrigosyo, so katakot-tawa lang ta pero tinuod yun na siya, no? Ano isa ka i-consider po nato. So of course, mga ka-agrigosyo, kani, no? Kabalo naman taan no? Kaning kumbaga klase sa luna man ba? Farmland, greenhouses, mga facilities nato, no? So aside pud atong the title, the legalities, no? Kanina dayon kung okay na to, right there, after then is atuan na pong tan-awon. If you still have no plan at all nga unsa maayo ani kasi like nag-start pa lang ka kumbaga nga mamalit siya tagyuta kay any purpose nga pwede mahimo na to diri. But then wala pa kay concrete plan, no? Kasi the opportunity is there na ba nga ay naayuta yan. So tarungon na to nga careful ta. But now when it comes to planning na naman kung unsa diri na gid mag-start. Kung unsa ang best suited dito nga luna, no? We will construct the building ba or we will maybe think na kanang mas best suited here nga mga crops. The crops, oo. So, naa na po'y daghan nga proseso imuhang maagian nga dili kay diretso gusto ko saging diri gusto ko humay. Yes. No. Dili so, pwede. Yun, the farmland consideration talaga. So as you can see no sa ato ang screen now, tan-awon siya best suited for crops like rice, corn, ayan, coconut, and high value vegetables. So asa diya kasi it will also involve Sir Wilmar o kanang kinahanglan siyang soil assessment kung okay ba ni nga crop diri kasi naa diri mga crop nga diri siya nga soil Dili siya suitable. Dili siya suitable ana nga soil. And the other crops lahi pud siya mga kanang qualification good. Exactly, no, Miss A. And of course, no, kana, no, pag yun na sa taon kay, basig magbutang ta niya, ang ending day kay, di siya suited nga kana ang crops, no, na, ba sila yung klase-klase or ang mga tanom nato na, kumbaga ba requirements, good. Before ko ni mo itanom, ibutang ko niha, dapat kabalo ka sa ko ang kinahanglan nun. And even the weather, no? Yes, Kung asa siya climate, nahimutang nga luna, no? The climate consideration there, ting-ulan, ting-init, kung asa ba siya, upland, lowland, no? Coastal ba siya? So, lain po dito ka sa coastal, mananom ka pang upland. Na. So, we consider good naman siya. No? Then, that will lead now to greenhouses also. Na. Kita niyo sa ubos mga ka-agrigosyo, greenhouses consideration also in acquiring land or facility. Ayan. So, naapod no, ay, kay labi na tong mga kuan kay sensitive kaayo. Like, yan, tomatoes, no? Peppers. Grabe pod ang Bulak na, kailangan dyan siya, di mainitan dyan direct sa init, Yes, no? exactly. Lettuce.
So the technical know-how also is yun consider talaga hindi koan. Yes. Kung wala pud ka kabaluan na nga mo day na ang kailangan niya nga greenhouses for the facility lisod gid siya. So, Sayang lang imong gi-invest. it's a matter of knowledge gid siya. Exactly, no, Miss A. And mga ka-agriculture, itong huna-huna before you ta mag-acquire, magpalit og land or mag-lease ba ta, so tuwa siyang so taon if legit ba yung mga documents, and we need to select the or kung naana, no, ato ang so taon if fit ba ni siya, kung doon nato ibutang o tanom ang kanyang crops, or unsay mga tanom na kailangan ba siya bukanan og greenhouses or ang mga facilities. Okay, so proceed ta mga ka-agrigosyo sa pagpalit na pod, no, og mga essential Yes. na yes, mga yes. kagamitan. The next step, ayan. So, moving forward, ayan na, nakita sa itong screen, no? Buying equipment and materials. So, if you have land na, farmland, the facility, ito na yung next step na naman na gagawin. Ayan, anding nandyan, Sir Wilmar. Yun. So, of course, no, ito ang sutaon ng mga kinahanglan no, ng mga equipments jud. Kung, kung magtanom ka, of course, yung mga farm equipments, no? Kung naka sa processing, unsay mga kailangan ng mga machineries, no, dehydrators, dryers, grinders, unsa pa diha mga packaging equipments, importante kaayo. And of course, no, I believe na akay makuha nga mas lesser pa na presyo nga affordable pod na naa sa Davao, no, na ay mga dagko dira na mga negosyo nga pwede ka dito, kumbaga one-stop shop ka dito, na dito ang mga machines, mga equipment, labaw na kung nag-undergo ang imong business or main nimo na gina-produce is naga-process ka, no, ug mga agricultural products. So naay kuan. Yes. Naay part sa, I think sa Uyanggurin, I'm not sure, Magsaysay, somewhere in Magsaysay. Sa Davao na especially when it comes to packaging, Sir Wilmar, na added to nga daghan ka ikag mapilian. Correct. Different types of packaging nga pwede gyud sa imong mga product. Ilang store is intended for packaging gid ilahang wholesaling of packaging materials, no? So importante kaayo pud siya manggod in the acquiring of packaging materials. Dili ka katong tinagsa. Yes, no? daan ka na. Daan ka. So less cost yun, wholesale jud ka dinaghan. So that's one tip natin no sa ating mga ka-agrigosyo. And also yung mga essential equipments, nakita ninyo na this screen, yung mga farm equipment na apoy dapat ipang-consider ani in acquiring, no? Kasi nandun yun sa equipment, yung specification niya, di ba? Oo. The capacity, that includes the capacity. Kung pila gyud imong kailangan, like for example, you have the plan to produce, no? For example, sa rice, you have the plan to produce, or this is the demand now nga imong kailangan i-meet, no? You have the rice milling, for example. Now, you need this equipment, of course, no? Kung pila ang capacity niya, and then dili mo match sa need nimong i-meet nga demand. So maybe you need more. Yan, yung nandyan na milling machine, ayan, nandyan siya. Yung mga tractors, ayun. So, kailangan po siya ni mo gyud i-consider. Maybe if you will start small, so we'll start buying, acquiring one, and then later on, anam-anam ka, no? So, kadto ra po jud imong makaya in meeting the demand based on your equipment. So, importante gyud kay siya in your planning sa imong business. Kani nga step, no? It will connect there kung pila pud imong kaya nga i-produce. Yes, exact. Mabait ito importante kay Miss A nga mag-conjugate ka ng dito jud ka mismo sa daghan kang kapilian, no? Kay para ma-weigh nimo ba nga ay okay, mas pasok ni sa akong budget. Other than the equipments, Miss A, kani pong mga pasiuna nga mga materyales, no? Mga material, mga supplies nimo, like kato, mga kung magtanom ka, mga fertilizers, seeds. Of course, if magpalit kag fertilizer, dapat ato jud lang taon, no? If registered ba jud na siya sa Fertilizer and Pesticide Authority, kay basi kung ana ka naghimo-himo ra din na makadaot sa imong lawas na, no, og sa environment nas Exactly. And another thing also, Sir Wilmar,
especially nowadays, we're on the era of digitalization na. So, medyo behind jud ka kung dito pa ka sa equipment nga ang other competitors nimo is adopting already those equipment nga high touch na siya, kumbaga the technology, the high level of technology they are using is yun na sa level na sila na grabe na ato ang equipment ginagamit karon, diba? So you have to consider also ana para dili ka ma-behind kay yun nga the capacity niya is ito lang because ito lang na equipment compared to the high technology na available na pala in the Philippines. Meron na daghan na kaayong digitalization, no, nga ginagamit karon sa mga farmer owners natin, especially in the rice, ayan. Pero not all talaga nag-a-adapt. For example, sa harvesting, 'di ba, not all. But although nag-rent ang uban, no, especially in the setting sa Magsaysay, the province natin sa Davao del Sur, na ay isa or duha pero ma-access lang sa other areas nga mag-rent lang sila. But yung mga ang uban cooperative, yun, meron silang kuan, Miss A. But ang uban yun, no, so if you're to start, no, even nag-start na kasi mong farm and you are planning to maybe expand, no, sa atong mga farmers nga naminaw karon, expand, so you need to consider yung ano na equipment. Kasi nag-invest ka na eh. Baka ano lang yung difference nila, di ba? So sayang din. Sayang og dili jud Ma-maximize. Ma-maximize no ang imong mga palipunon ng mga supplies, ang mga equipments. Alright, time check mga ka-agrigosyo, 10:37 sa Kabuntagon. Yes, yun. The time check is brought to us by the Institute of Business Education and Governance. Ayan, with the following program offerings: Bachelor of Science in Agribusiness, major in Enterprise Management, Bachelor of Public Administration, and Bachelor of Science in Accounting Information System. Ayan, so mobalik mi, no, after sa mga commercial break natin. Ayan. Please, abang-abang. Stay tuned with us. Once again, you're listening to 103.9 DSSC Smart Agri Radio. For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. Smart Agri Radio. Hace el para no tenerte. Bawal ang plastic sa DSSC every day. Bawal ang plastic na kutsara at tinidor. Bawal din ang plastic o cellophane na pinaglalagyan ng take-out na pagkain. Sa halip magbaon na lamang. Kung bibili sa karenderya, magdala ng lalagyan. Simpleng hakbang, malaking tulong sa kalikasan dahil plastic na babawasan. DSSC eco-friendly every day. Basura mo, sagot mo. Gawain ng disiplinadong Pilipino. DSSC is a free learning hub. For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. Smart Agri Radio. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo. Time check mga ka-agrigosyo, 10:39 sa Kabuntagon, kamo gihapon na nagapaminaw no sa tuong programa kauban si Miss A. And ato ang gisgutan ganina mga ka-agrigosyo ang mga kinahanglanon no sa pag-acquire og land, sa mga kagamitan, mga equipments. And mo proceed na punta karon Miss A kaya hapit-hapit na no pila na lang kami na po tong programa. Ang pag-select og eksakto jud or yung best
personnel sa imuhang Yes, yun yung kuan. tinatawag natin the right people. Yes. Dapat yun. Kay kana po isa po siya ka factors, Sir Wilmar, na that would or that might affect good when you have the operation na niya with the wrong people, the personnel, the resources that you have. It might affect mo yung mga problema sa value chain ba karon within your operation sa system ni mo gina-follow. Kay tungod lang dahil yung mga takulan, Lagi. bantayan. Kung dili nimo bantayan, dili manarbaho, something like that. The absences, no, yung mga late, ayan. So dapat from hiring palang daan, ayun nakita niyo sa screen mga kaagrigosyo, even up to the rank and file, the labor, kinahanglan jud kayo mo ang grabe nga pag-select, no? Correct. Kinahanglan jud the qualification, okay? Para yun kasi sila yung mag-help good nimo, no? Sa imong Sa imong negosyo para mo succeed jud imong kuan kay wala gina kanang kung daghan na kag kung mag-process na ka, kung mag-produce na ka og daghay dinaghan. So of course hindi man na permitted mo bantay 24 hours or 8 Exactly. hours na kasayang atubangan mo bantay So Miss that A. trust and confidence good karon. Yes, no? yes. Na imuhag yung silang masaligan because they are very important, no? Very significant role nila in their working with you. So, importante kayang tao good, Sir Wilmar. Correct, Aside correct. Sa mga other factors, ang tao good. Kasi na ako'y na-storya po na mga owners, mga common nila nga ginaingon jud is the people. The resources good aside from yun, the financial, no, funding, but when it comes to the actual operation na karon, no, sa business, ang tao jud ang nagdala. Yes, Tao exactly. good. So it will matter also now on how you are leading them. You manage the people, no, na trabaho for the business. Dili jud mo sa mabantayan yung 8 hours na ka sa ilang atubangan no magbantay kung saan ilang kuan. And of course, parte po natong i-consider Miss A if makaselect tag best people to help in our business is kani pong kita po ng employer yung mga trainings, staff training and development, no? Yun. Importante kaayo, no? Mga training programs, support, no? Merong mga government support sa ilaha. And importante kaayo nga ato po silang mag-grow sila ba Yes, lang, professionally personal and professionally. Kay kung for example routine lang ilang ginabalik-balik ng ginahimo diha, di malikayan nga mga routinary work yun. Mapulaan pud baya no? Nya diha Yes. good everyday daily routine. So you need to motivate them also. Through kana mga pa-training so additional nila knowledge nga dili lang diha lang puto bilang level of understanding. So naapod sila pwede ba cross training, cross kuan karon nga pwede sila other work also if ever ana ba nga pag-manage nimo kay dili lang isa ka tao ang imong gisaligan for that specific task. Yes, So yes. para the sustainability or what do you call this one yung trabaho within the chain dili siya ma-disrupt because only if ever na absent isa. So ana ba, so dapat matanaw gid na siya kay naagi be uban nga wala stop karon kay wala siya, wala ang na mga cases nga inana. For example, even in kuan ba food or even beverages industry, kung isa lang ka cook. So ana ba, isa lang ka cook. So naagi cases ana nga di man jud na siya always healthy or di gyud correct. magkasakit Correct, ana correct. nga di gyud mo absent, no? So naagi mga Na-stop times. yung mga kuan. ma-stop Operation, ang no? Operations, Nya, inana. kung na yung mga trainings related sa iya siguro job. Nay pwede nga maka proxy. proxy if It's ever. very sa BSS, we're very blessed and thankful kay ato yung management kay full support kung naatay mga trainings, no, naatay mga seminars sa tinan, go jud sila no, as long as may makatabang sa tuang college and sa tuang kaugalingon pod no. Yeah. So even mga scholarships, ayan. Yes, grand. Nana ang sikap na to karon. Congratulations! Congratulations to the Libre. ayun, mga selected individuals. Ayan. Congratulations Labanan po. ng ano talaga. Yeah. Congratulations na Yes, yan, the yes. first ano na yan, stepping Step stone nila. towards their academic Journey. no?
kaluyan sa Ginoo, no? Ma-approve, Pasok sa ma-start banga. sila. Yan, so pasok sa banga gyud. Alright, mga ka-agrigosyo, atong ipadayon no ang konsepto kaning after na yung selecting the best people. Of course, consider din natin as employer yung labor compliance nato, no? Labor law, dapat basa-basa din tayo, no? Or kato natay mga kay kuan lagi kaning nagpatanom lang kag may ani, so dapat consider po mo nga okay na mga wages nilang available, dapat na sila yung mga sige tawag benefits. Oo. Yes. Para dili pud ka dole. Exactly. Yun, follow the DOLE rules for your Ayun. contracts, overtime and other employment regulations. That's very important. Kasi yun, for rewarding also, kasi deserve naman. Kaya natin praise, diba, Dere Miss A? Yan, praise committee. Kaya, kana siya, diba, kay kung i-motivate niyo mo through rewards, mas ganahan. Mas productive. Yes. Mas grabe ang output, grabe ang ilang commitment, no? To perform good and to help the business grow. Kasi, growing pud sila, no? Dili lang kay puro give sila, but naa sila something pud in return na take, no? From the business. It's not just kanila, sweldo, then na yung mga overtime, na yung mga, importante, bonuses. Yun. Grabe na, makamotivate sa ilaha to work. Isa kita, ugag, taga-sweldo, ugag mas muabtik ta. Ay. Uban. Mas hamas. Uban. wala ko nag-ingon nga magluya-luya kung lay sweldo. Oo. Mas muabtik. Mas muabtik, no? Na ay energy gap. Yes, the gap, no? Lahi ra gyud. Lahira dyan ang pagbutong to na kay na og 13 or 14 Hapit na. ang level of energy dyan na kay Ayan, sige. to the peak, highest peak jud, no? Kita na binawa na siya mga negosyo. So, of course, no, as an employer ka to, dapat ipalit madole, ilad yung mga wages, mga overtime, dapat i-consider na to na rewards, no? Appreciate yun na to, no? Kay na. And even not in a monetary form, no? If you are the owner now, of course, you have the role also man as a leader. You lead the people. You have the role to motivate, no? Everything na asa imuha, no? Kay para to sustain your people, no? To make your people stay sa imuha. So, dili lang monetary form. Dapat you are building a good relationship with them also. You are, being emotional intelligence nimo. No, it will not just about giving money, but your sympathy, no, to everyone. Dili lang kay kwarta, nagtrabaho ka, naay kwarta, naay sweldo, okay na yan. No, it will not just be like that, no, sa business world. And even in mga situation that you really need to give advice, yung na mga conflict, if ever, ikaw good mismo ang neutral, dili ka one-sided lang. Correct, exactly. Very important in managing the people nimo in the labor compliance, kaya basig ikaw na hinuon ang report, no? Nagkagubot na ikaw na hinuon ang Dako jud kayo pug rule, Miss A, no, ang ikaw ba as ka ng owner, manager, no, kay putong ingon nimo na di one-sided, fair jud siya dapat yes, mulantaw, exactly. no? Oo. Yun yung term. Dapat fair ka in your management of your people. Kasi they are all, walay kuan ka ng tawag niyan, walay dapig-dapig. Correct. All of them are working for the business, no? Dili lang kay kani siya low ang iyang performance, kani siya high ang performance. Dili pwede dako kay siya impact if you're doing like that. It's not the rule of thumb now in business. Dili gud siya mawad-an jud kang trabahante ana, no? Importante kay ang tao kung saan niyo mapag-manage. Yun din yung pinaka-importante, Miss A, no, yung welfare, yun yung provide health and safety benefits. Mabitaw ng kuan ka ng unsay tawag ka ng work and life balance. Oo.
work and life balance yan. Pero lahi-lahi po mga definition ng ato Yes, ang mga kuan ana no in terms of how they work, because there sometimes ang uban their work and life balance, yun yung life nila is the work. So Ay! parang yun na work. Ganahan na work. dyan sila no Oo. na magtrabaho Oo. and Pero we cannot deny the fact good that kailangan dyan nato ng life po nato, not that work Your health. alone. The life outside your work environment. The life good nimo. No? Mama may pinakakuan ron miss no kaning pinaka laman kay sa news baka ng mental health. Yeah, suicide. May Yun. na mga kuan. Depression, anxiety. Grabe, ang uban, yun, because of work, pressures. Pressures. Ayan. Naiuban, makulban og kaldero. Kulba kaldero. Yeah, kay, in work environment, nothing is permanent. Correct. Especially yung mga, ang tawag yun, contractual service pa in the status, no? Oh, So, exactly. something in Ana, say, Ayan, so mga kaagarigosyo, no, ang ato ang mga gipangisgutan kay kuan daghan mo gutag mastorya di ba about sa kaning ato ang kuan kani ato ang pag-select og the best People. na tao na mo mutabang along the way sa imong pagsugod sa imong negosyo. Yeah, and even along the way na gyud while nag-operate na ang business. Morning, importante kay ang training and development kasi dapat dili lang sila dito magstay where they are. They should grow also. It's about growing your business also, no? Dito po na siya. Yes, exactly. Okay. So mga kaagrigosyo, no? So ang ato ang gisgutan na kanina katong pag-acquire og land, yung pag-purchase ng mga equipments and materials, and selecting the best people to be part of your business. And unsa atong i-consider isip usa ka employer or tag-iya o nagdumala no sa maong negosyo. So review lang mo kung na may wala nakuha or wala na sundan no sa ato ang Facebook Live sa DSSC Smart Agri Radio 103.9. And since we're almost time naman no sa atong programa, ato ang invite or ako lang invite no Miss A ang ato ang mga estudyante, mga alumni nato na gusto or gina-encourage yun na mo nga mo join sa tuwang programa sa tuwang tulungaan no yung the Next Gen Agathon program spearheaded by the Research Development and Innovation Office and the DSSC Intellectual Property and Technology Business Management Office. So nag-conduct na Miss A no og mga orientation last week, kauban nato ang mga research coordinators. Programa ni siya Miss A aron na tagaan og i-encourage ang mga batanon to engage in entrepreneurship related to agriculture, mahimo silang innovator and sooner generate sila og profit out from their enterprises. So nagsugod ang application mga kaagrigosyo or itong mga estudyante nato no na mga naminaw katong September 2 gahapon hantod September 12 sa karong bulan na, and i-announce nato no ang top 10 na mga enterprises by September 17, and follow lang sa Facebook page sa RDI. Yan, so na may mga dugang pangutanan no, pwede kayo mo bisita sa RDI office aro na i-clarify kung unsay mga kinahanglanon na maka-appeal, maka-join no sa tuang programa nga Next Gen Agathon program. Last year nasugdan na to na siya 2024 ug aduna na tayo nataggaan na awardee from College of Agriculture, Arts and Sciences sa iyahang Mushroom Enterprise and Value Additions. Alright, so mga kaagrigosyo, ato sang i-shout out no ang mga listeners nato na mga estudyante nato diri sa DSSC, Marchan Diasis, Roldan Utayal, Diane Colinares, and Charmaine Luis Villahermoso Tadlas,
thank you very much no sa pagpaminaw ug sa mga wala nag-comment na naglantaw or nagpaminaw na sa tong programa. Daghan kaayong salamat. So sa sunod na pod na program na amin sa tuang topic na po na tayo continuation sa tuang Topic. topic. Ayan. And hopefully no mga ka-agregosyo maka-invite na po taog ka ng Other expert, no? Para another perspective also in sharing here sa tong programa sa mga topic na ito ang pagahisgutan. And by the third week, every month, no? Every third week of the month. So may guesting tayo outside na mag-invite mga... us out sa invitation Yes. with our faculty no, na Yes, yun yung second week pwede natin ipasok para another perspective na naman. Dili ka kaming duha ni Sir Wilmar inyong mga madungog diri sa kahanginan. Mapulaan mo na mo, no? So naatay mga kaubanan pa, no? Other mga experts pa gyud in the field, no? Para aning ato ang agriculture program. Ayan. Yun. So, para ma-share po silang mga kaalam Miss A, no, Yes. kay sa agribusiness daghan man tag mga experts pod no and to sila mga personal experiences. And of course no, i-shout out nato ang ato ang mga kaubanan na sa nagdumala sa Business Enterprise Office si Dr. Eric Rillion. Pa-shout out dia sir sa imong mga produkto no. Ang inyong mushrooms sa pagkakaroon wala pa may production no. Yes, by this month, September, no, mag-start na po for this semester. Ayun. So, abang-abang lang mga ka-agregosyo sa ilahang mushroom products na lahi-lahi na po mga flavor na po no? And encouraging po sa tanan ng mga nagatanom og mga mushrooms or nagtanom og mushrooms na pwede kay mo top diri sa to ang programa or kay Miss A aron sa dugang na mga supplies niya or kana iyahang mushroom no. Ayan. So, mga ka-agregosyo, time check. It's already 10:56 no sa Kabuntagon. This is program kay para din sa inyo mga listeners, viewers nato. And napatay 4 minutes no, Miss A. And napatay na i-shout out diha. Yes, Yung yes, mga kaubanan yes. nimo sa mushroom production. Ayan, so I'd like to welcome once again sa tuang isa ka faculty, very active and very supportive and hardworking, no? Sir Lorenzo Gulye, na siya na naka-SO karon for this. Kay every Friday ang production na to, so available at tuang mushroom crackers every Friday kung naay mabilin ana so up to Monday, Tuesday pero hurot-hurot gid na siya. No, so Friday ang production. Miss A, so We will be sourcing out, yes, yeah, the raw mushroom. And every Friday kasi, so akong every Friday off kasi ako for the conduct sa akong dissertation. So, yun, nag-request ko na si Sir Gulye. assist no. Every Friday, so siya na good. But Siya then, mag-lead for now. ko, yes. But I will assist help also gihapon sa iyaha for the income generating project. So very thankful also for the leadership and guidance by the director no sa Business Enterprise Office, Dr. Eric Rillion, no. Shout out to the office of the Business Enterprise no with Jelly, with Jess no sa ilahang mga assistants good for the project. And of course to the rest of the income generating projects in the SSC na mag-sustain, no? Daghan pa tag produkto. Daghan pa mga produkto. So katong mga bisita nato no na mag-visit din na aduna po tay kato Business Enterprise Office kana naka-display tong mga products and our coffee shop no, yung coffee museum nato na po dito naka-showcase atong pamalakasang kape. So salamat kaayo no mga ka-agregosyo sa isa ka oras na paghidiskutay sa usapang agregosyo and hopefully or unta na amoy nakutlo gamay sa tuang gisgutan and mapasalamaton pud kayo mi ni Miss A no nga padayon ang inyong pagsuporta sa tuang programa bisan pa man sa usahay no dili maka-program but then again paningkamutan jud namo na mahatag na mo mong best sa inyong mga ka-agregosyo, mga farmers nato, mga estudyante kay daghan pud makutlo bay pud yung makutlo sa tuang programa. Okay, so remind lang natin no mga atong mga listeners and viewers na ato ang programang Agregosyo matag Miyerkules alas 10 hangtod alas 11
sa Kabuntagon. So, wala tayong igong oras, Miss A. Time check. It's already 11 a.m. Yan, Tingpan ko to na. sakto kaayong atong oras, no? So, maayong pagpaniud to sa tanan. Thank you so much for being with us, no? So, atang-atangi, every Wednesday ito, alas 10 hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon. So, next week na naman, see you all our listeners and viewers. Thank you so much. Ayan, manamilit na kita. Wala na tayo time, Sir Wilmar. So, that would be all for today sa ating Agri-Gosyo program. Maraming salamat. Diya sa Sidico City, Davao del Sur. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agri-Gosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agri-Gosyo. PSLC Smart Agri Radio.